Programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Sa pagbibenta nila Santino ng droga ay mapapaengkwentro sila sa kapulisan. Malalagay sila sa alanganin kaya ang tanging paraan na lang ay lumaban. Kahit ayaw niya ay wala siyang magagawa kundi gamitin ang baril na binigay sa kanya ni Edwin. Makikipagbarilan din si Santino sa kapulisan. Kapag makapatay si Santino ng pulis ay dito na magsisimulang lumakas ang kanyang loob. Magiging magaling siya katulad kay Tanggol. Sa kabilang banda naman ay ayon sa abogado ng mga kabalyero ay si David ang magiging tagapagmana ng mga kabalyero kung mapapatunayan na si Catherine ang huling namatay kesa kay Facundo at Bettina. Kampante naman si David dito dahil nakita niyang si Catherine ang huling nalagutan ng hininga, kaya masaya si David. Pero may isa pang problema dahil kapag may lumitaw daw na kamag-anak ang mga kabalyero ay sa kanya mapupunta ang ari-arian. Kaya sisiguraduhin ni David na lahat ng lilitaw na kamag-anak ng mga kabalyero ay ililigpit niya. Pero kanino nga ba mapupunta ang kayamanan ng mga kabalyero? Walang iba kundi kay Tanggol. Sa pag-iimbestiga kasi ni Divina sa pamilya Kabalyero ay malalaman niyang nakalutang pa rin ang ari-arian nito dahil walang kamag-anak na nagkiklaim. Kaya sa tulong ni Divina ay magpapanggap si Tanggol na isang kabalyero na anak siya sa labas ni Juancho at kapatid niya si Catherine at lolo niya si Facundo. Si Divina na ang bahala sa mga dokumento ni Tanggol. Walang magagawa si David kahit malaman niya pa na si Tanggol ang nagpapanggap na kabalyero. Hindi siya makikipag-agawan o magpapakita man lang kay Tanggol dahil nagpapanggap din siya bilang anak ni Ramon. Magkakabistuhan kung ganon. Ang kayamanan na inaasam ni David ay mapupunta kay Tanggol. Napakarami pa nating dapat abangan sa mga susunod na episode. Paalam!